bilang pong pinagdidiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ilagay po ng Panginoon Diyos sa aking puso ang mga bagay nito. Ang mga bagay nito ay atin na napag-usapan. Subalit, kung kayo po ay interesado sa paksang ito, ay ito po ay meron na tayong tape or meron na tayong teachings, okay? About the 3 deaths and 3 resurrection. Ang 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay. Ito po ay pinag-aralan natin, isang series. At kung kayo po interesado mag-avail sa teachings na ito o teaching na ito, ay mag-avail po kay Brother Boy o hilingin niyo si Brother Boy na i-tape kayo sa ating katuruan na ito patungkol sa 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay. So nais ko pong talakayin yung huling kamatayan, yung last death. Okay? So bago po natin talakayin yun, nais ko magbigay ng introduction sa 3 bagay nito. There are 3 deaths and 3 resurrection. Ang bagay nito hindi ganong nalalaman at pinapangaral sa maraming pulpito sapagkat ang mga bagay nito natago sa nakaraan. At tayo po nagpapasalamat sa Diyos, ito ay Kanyang muling binabalik sa atin na nasa Kanyang mga salita para ito ay ating mapag-unawa at ipamuhay ang mga bagay nito. At 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay ay ang mga sumusunod. Una, ito po alam na natin, muling lagi pinapangaral dito, the first death is separation from the world and resurrected to the family of God. Ang unang kamatayan, ito po ay paghiwalay mula sa sanglibutan at ito ay babangon sa pamilya ng Diyos. Okay, kung sa bawat kamatayan ay meron pong kasunod na muling pagkabuhay. Gaya ng aking nasabi, ang buong sanglibutan ay pinagdidiwang ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon sa nakaraan. So ang araw na ito ang muling pagbangon mula sa mga patay. Kung ang Panginoon ay namatay, inilibing at ibinangon sa kapangyarihan ng Diyos, tayo rin sa araw-araw ng ating mga buhay, mula nang tayo sumampalataya sa Diyos, dapat ito po nangyayari sa atin. Ito po ang mainspring ng Kristyanismo. Okay? Ang death and resurrection. Yung pong naranasan ng Panginoon, okay? Ito rin ang ating nararanasan. Yung kanyang kamatayan, ating nararanasan ang kanyang kamatayan. At kung siya ibinangon mula sa mga patay, tayo naman pagkatapos at kasunod ng ating kamatayan, ay may kasunod na pagbangon. Amen? Kung tayo ay namatay sa sanglibutan at sa mga bagay sa sanglibutan, ang kasunod nito ay ano? Ibabangon tayo sa pagiging at kabahagi ng sambahayan ng Diyos. I don't have time to tackle that. Ito po ay nasa mga previous state natin. At ang pangalawang kamatayan, ito po ay separation from sin. And we are resurrected to freedom and life. Tayo po ay namatay sa ating kasalanan na nananahan sa atin. At pagkatapos po tayo namatay sa mga kasalanan na nananahan sa atin, tayo ibabangon sa kalayaan. Pagiging malaya sa mga tumatali at kasalanan na sa atin, at tayo babangon sa buhay, at tayo magiging life-giving spirit na sinasabi sa Corinthians. And the third death na ating pag-usapan is separation from self-will. Okay? Ang kamatayan na nagbubunga na tayo may hiwalay sa ating mga sariling kalooban, and we will be resurrected to oneness with God, resulting from fruitfulness and dominion. Okay? Ito pong pangatlong kamatayan, hindi ganong napapansin na marami. Kamatayan sa ating mga sariling kalooban. At tayo po ibabangon sa ating pakikipag-isa sa Diyos, nagresulta sa pagiging mabunga natin at pamamahala sa mga panahon na darating. So, the third death and the third resurrection. Ito po ang ating tatalakayin sa patnubay po ng Panginoon. This one, the church doesn't know much about. Okay? Ang pangatlong kamatayan nito. Subalit sa aking napansin at nakikita sa lahat ng mga mananampalataya, maging matanda na o hindi, ito ang pinakamahalagang issue sa ating kapanahunan.
Gaya na nga nasabi, lahat ng kamatayan ay paghihiwalay. Kaya nasabi ko, the first death is separation from the world. Sapagkat ang kamatayan ay isang paghihiwalay, hindi ba? So, what is this third death separation from? It is separation from self-will, self-centeredness, self-love. Actually, self is not sinful because it is what we are. So, ang kamatayan po, sa pangatlong kamatayan sa ating sariling mga kalooban, yung self-centeredness natin, pag-ibig natin sa ating sarili. At, gaya na aking nasabi, ang pagiging yung self natin dito ay hindi mo makasalanan sapagkat yun talaga tayo eh. That is who we are. Subalit, gaya na aking nasabi, ang kamatayan ay isang paghiwalay. When you die physically, what gets separated? Kapag po tayo namatay sa ating physical, ano po naiiwalay sa atin? Our soul, hindi ba? So, your body is separated from your soul. Kapag po nahiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan, then we die to this kind of death, yung physical death. Yan po kasi lagi pumapasok sa atin kapag binanggit natin ang salitang kamatayan, yung pong physical na kamatayan. Okay? Hindi po natin iniisip yung tatlong kamatayan na ito na aking binanggit. Subalit po yung physical na kamatayan sa Biblia, hindi po ito ganong mahalaga. It is not so much important. Because okay? Pagkatapos po natin namatay sa katawan nito, ang buhay po ay nagpapatuloy. Kaya sinasabi po ng Biblia, he who lives and believes in me shall never die. Siya na nabubuhay at sumampalataya sa akin, sabi ng ating Panginoon, ay hindi niya mamamatay. Ang sinabi po ng Panginoon sa Ebanghelyo San Juan, ang ibig po sabihin ito, when our soul is separated from your body, okay, our soul goes on living in the presence of God. Yan pong ibig sabihin ng ating Panginoon dito sa Book of John. Okay, so all death is separation. Lahat ng kamatayan ay paghihiwalay. Now, ang pangatlong kamatayan ay paghihiwalay ng ating sariling kalooban, self-centeredness, pag-ibig sa sarili. Okay? At dito po ang inyong mapapansin, dito bumabaksak ang marami. Dito umaayaw ang marami. Sin is alien to us. Ang kasalanan po yung banyaga sa atin, okay? So but it grows in our body. We don't want it. Ayaw po natin ang kasalanan. Sin is an invader. Yan po yung manlalakay sa ating mga buhay. But self-will is what we are. Yan po mga sariling kalooban natin, yan po kayo eh. Yan ang tunay na Pastor Edgar, yan ang tunay na Sister Miriam. Yung sariling kalooban natin. Ang tao at mga aso o ang mga kabayo at mga hell, they have their own self-will. Kalamang sariling kalooban. So we can design. Nakakapagpapasya tayo, nakakapili tayo. Yun po talaga tayo. Okay? Yan ang ating karapatan na maging tayo sa ating mga sarili. It is our right to be ourselves. Okay? It is our right to be an individual. Yan yung karapatan na maging individual. So, do your own thing. Do your own thing. Gawin mo ang iyong sariling gusto. Maging ano ka sa iyong gusto. That is you. Okay? That is yourself. Yan ang bahagi natin. So, ang nais sa Panginoon, yung sariling kalooban mo yan, ay dapat may huwalay at mamatay. Nandiyan daw kayo. In the Godhead, kapag binanggit ang salitang Godhead, ang ibig ko sabihin nito ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? So in the Godhead po, there is enhanced identity. Ano pong ibig sabihin noon? Sa Godhead po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, meron pong ang kanilang pagkakalilan, yung kasarilinan nila, ito po ay nadadagdagan, okay? Lumalawak. Nagiging maliwanag. Subalit, ang amang Diyos does not have individuality. Ang amang Diyos, wala po siyang, yung po kanyang masasabi natin, gaya natin at pagiging individual, no? Yung karapatan mo maging ikaw, yung gusto mo na nais mo para sa iyong sarili.
Okay? Gawin mo yung gusto, gawin mo yung sarili mong gusto. So the Father doesn't have individuality. He is one with the Son and the Holy Spirit. Isa po sila. The Holy Spirit does not have individuality too. He is one with the Father and the Son. If you have the Father, you have the Holy Spirit and Jesus. Kung taglay mo ang Ama sa iyong puso, taglay mo rin ang Banal na Espiritu Santo at ang ating Panginoon. So it's impossible to have one member of the Godhead without the others. Okay? Imposible po na taglay mo sa membro po ng Godhead na hindi mo taglay ang dalawa. Kaya sinasabi po ng Biblia, he that had the Son has the Father also. Siya na taglay ang anak, ay taglay din nila ang Ama. Now, God wants us to bring you into that oneness. God wants to bring you into that oneness. Okay? Nais po ng Diyos na dalhin tayo sa kanilang pakikipag-isa, gaya nila in the Godhead. Okay? There's oneness in the Godhead, which means that your identity will be enhanced too. Kung paano po ang kanilang identity, kailangan kasarilinan, okay, ay na-enhance at dadagdagan, gayon din ang ating mga buhay. Nais ng Panginoon ay madagdagan tayo. Kapag sila ay nagpasok sa atin at naging bahagi ng pakikipag-isang ito, tayo po ay na-enhance, nadagdagan tayo, lumaki tayo. Hindi lang tayo taglay natin ang ating sarili, kundi taglay na natin ang Amang Diyos, ang Panginoon, at ang Espiritu ng ating Panginoon. So you'll become clear and clear. When you start off, hindi ba nung tayo nagpasimula sa ating pananampalataya, ang ating buhay, ang ating mga kasarilinan, hindi ba magulo? Hindi man natin kilala kung sino tunay na tayo, hindi ba? Dumaan muna maraming mga panahon para sa atin, para lubos natin maunawaan ang ating mga sarili bilang isang tao. Well, in Christ, your identity is enhanced. Kay Kristo po ang ating kasarilinan po natin ay nararagdagan, lumalaki po. But you lose your right to be an individual. Kapag po kay Kristo na tayo po ang ating identity ay nararagdagan, subat meron sa bagay ang nawawala sa atin, yung pong yung karapatan na pagiging individual natin. Ang lahat ng nakaunaw magsabi ng Amen. You become one with Jesus, and he that had Jesus has you, and he that has you has Jesus. My point to that is Galatians 2:24. Ang ibig po sabihin dito yung Galatia Kapitulo 2, talatang 20 na sinasabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet it is not I, but Christ who lives in me. Yung pong sinasabi dito, nasabi ni Pablo, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. Ang buhay na aking pinamumuhay ngayon ay hindi na ang aking sariling buhay, kundi ang buhay ni Kristo na nananahan sa akin. Amen? Na tumatahan sa akin. Yun po ang ating buhay ngayon, yung buhay ni Kristo. So, full identity, yung po kasarilinan ni Pablo is enhanced, but his individuality is gone. Yung po kanyang karapatan na maging gusto niya sa kanyang sarili, ay wala na po. Yung kanyang sariling ambisyon, yung kanyang sariling nice gawin, mga pananaw niya sa buhay, yun po ay wala na. Sa kabila, yung karapatan niya yun bilang tao, subat yun po ay wala na. We must go through the third death, which is separation from will. Kailangan po natin daanan ang pangatlong kamatayan na ito. Ito ang paghiwalay natin sa ating mga sariling mga kalooban. Amen? Alam niyo po ang kinadadama ngayon? Ito kayo sa inyong kalagayan. Dinadala kayo ng Panginoon sa pangatlong kamatayan, hindi niyo po namamalayan. Kaya minsan napakabigat na para bagang pag-aatay ng Sunday at magtaas ng kamay at magpalakpak, tumawa sa Panginoon ay naalis na. Alam po ninyo, namamatay na kayo, palakpakan ninyo ang Panginoon. Amen! Mag-rejoice kayo kapag yan na ang ating nararanasan. Inihiwalay at namamatay na tayo sa ating mga sariling kalooban. I will tell you, when you are perfectly fulfilled as a person, sasabihin ko po sa inyo kapag kayo lubos ng may kaganapan na bilang isang tao, when your chief delight
is to do God's will. Amen? At masasabi, doon pa lamang lubos na kaganapan na pagiging tao mo at pagiging persona mo. Kapag ang pangunahing kagalakan mo dito sa buhay ay gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Kapag yun po yung nangyari sa atin, there's no friction in your personality. Wala na pong gadgaran eh. Alam niyo yung friction? Yun po yung masakit eh. Yung gasgasan kayo. So, because what you want so bad is what God wants so bad. Yung kung gusto mo, kapag wala pong friction dito, kapag namatay na tayo sa ating third death na ito, wala na pong friction eh. Yung gusto mo, yun rin ang gusto ng Diyos eh. Amen? Doon tayo na dali ng Panginoon. So, we figure Christianity is one endless crucifixion. Okay? Para bagang ating pananaw sa Kristyanismo ay walang katapusan na pagkapako sa krus na hindi natin nakukuha ang ating gusto sa tamang oras, sa tamang panahon. No! It is a crucifixion that is leading to oneness with God. Amen? Ay ito ay sa pagkapako, pagsubok na dinadala tayo sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Diyos that we call union. Amen? Hallelujah! Kaya alam po ninyo, ganito ang ating kalagayan. Pastor, wala ka na bang ipinangarap hindi kamatayan? Wala pong ibang ipapangarap sa hindi pa tayo patay eh. Nandiyan ba kayo? Bakit puro kamatayan? Puro kamatayan. Hindi pa ho tayo patay. Hindi pa nabubuhay ang Panginoon na maguli. Nandiyan ba kayo? Ibangon niyo ang Panginoon. Hallelujah. Now, if the third death is separation from your self-will, now what are we raised into? Okay, saan tayo babangon? We are raised in oneness with God, and what flows from that? Ano pong magus doon? Total fruitfulness and total dominion. Okay, ganap na pagbubunga at ganap na pamamahala. Yan po yung mga sa panahon na darating. And as we submit our will to God, listen, as we submit our will to God, remain in God's prison long enough, and we become one with God, then God can give us the fullness of His glory. Kung kayo po'y mananatili at magpapasakop sa kalooban ng Panginoon at mananatili po tayo sa bilanggo ng Panginoon hanggang gusto niya. Okay, hanggang gusto ng Panginoon, huwag kayong umalis. Kapag nag-shortcut kayo, remorse and discouragement ang darating sa atin. At tayo po, ang mangyayari doon, kapag kayo nanatili dito, kayo po ay makikipag-isa sa Diyos, at ang gagawin po na ang Diyos sa atin, God can give us the fullness, ang buong kapuspusan ng kanyang kalwalatian. Amen? Why? Because God will not give His glory to another. Hindi ba? Hindi bibigyan ng Diyos ang kanyang kalwalatian sa iba. Pero kapag ikaw ay nagpasakop at naging isa sa Panginoon, pwede niyang ipagkatiwala sa iyo ang buong kapuspusan ng kanyang kalwalhatian. Why? Sapagkat po hindi niya binibigay sa iba. Ibinibigay niya din sa kanyang sarili. Amen? Sapagkat tayo ay isa sa Kanya. Amen? Hallelujah! Kaya po nandito wala po sa atin sa lubos na kalwalhatian ng Panginoon sapagkat nandiyan pa ang mga sariling kalooban natin. Hindi niya pwede ibigay ito sa iba. Pero pwedeng ibigay sa inyo kapag isa na kayo. Kapag isa na kayo, ibinibigay niya sa kanyang sarili ang ganang kalwalhatian. So the final issue of our day, tandaan po ninyo ito, makikita nyo, kayo po na nakikinig ng mabuti, dumadanos ito. Ang pinaka-sukudulan na issue ng ating ng kapanahunan na ito, it will divide between two Christians, the two kinds of Christians. Inyong makikita ang mga bagay na ito. Is the issue of the cross, carrying obedience and submission in the person of God. There are two kinds of Christians and two issues in these last days. Ahatiin, pag-iwalay ng Panginoon ang dalawang klaseng Kristiyano. Yung isa, isang Kristiyano na sumusunod at pinapasan, okay, ang krus na binilagay ng Diyos sa kanyang balikat at nagpapasakop doon sa bilangguan kung saan sinilagay ng Panginoon. At yung isang Kristiyano naman, alam po ninyo, there will be a remnant of people who will submit to that. Pero meron pong ibang mga Kristiyano and the rest will say, no way!
Yun na po madidinig ito sa mga mensahe. No way, sabi nila, my God wants me to be happy. Ang gusto ng aking Diyos ay kayo maging masaya. Okay? Kunin ko ang aking mga kaloob at gamitin ko sa aking sariling kakayahan at gusto. They want in control and use the things of God. This is the false prophets. Gamitin nila ang mga bagay makadiyos. So makikita niyo po ang dalawang klaseng Kristiyano ito sa mga huling kapanahunan. But God is waiting for people who will say, Lord, all that I want is your will. Ito pang hinihintay ng Panginoon na madinig niya muli sa ating mga bibig. Madalas ay nananawagan dito sa ating altar call. Now it is a time to declare again, to renew our vows before God. Lord, all that I want is your will. Ang tanging Panginoon pag nasa ko ay sundin at gawin ang iyong kalooban. When you said that, alam po ninyo, there is rest when you declare that statement. Meron pong kapahingaan doon. Kapag sinabi mo, Lord, all I want is your will, gawin ang iyong kalooban, meron pong kapahingaan doon. Mamamahinga kayo sapagkat hindi ka na mag-i-struggle. Hindi ka na magpupumilit sapagkat alam mo, ang nais mo ngayon, hindi na yung sarili mo, kundi ang kalooban lamang ng Diyos. Amen? Wala nang dalawa nagtatalong kalooban, kundi ang kalooban lamang ng Amang Diyos. So God is waiting for those people who will say that statement, God, I want your will. Turning it over to Jesus each day, all the time, 24 hours a day, 7 days a week. Sinasabi na natin ito sa Panginoon. Over and over again. Lord, your will be done. Lord, your will be done. Lord, your will be done. Can we say it in unison? Ano po tayo? Sama-sama? Okay, let's say it one. Okay, 1, 2, 3. Lord, your will be done. Again. Lord, your will be done. Again. Lord, your will be done. In Jesus' name. That's a place of rest and peace and joy and everything. Amen. And that takes a while to accomplish. Okay? Matagal-tagal na panahon para ang mga bagay nito ay makita natin. Gayunpaman, ito'y pinahayag natin sa ating mga puso. And we get there, listen, and we get there by suffering. Ayun. Yan po ay dating sa atin sa pamagitan po ng mga pagtitiis na pahintulot ng Panginoon. Subat habang tayo dumadaan sa akin nakikita sa inyo, this is no time to be discouraged. Okay? Hindi ito ang panahon na mapaghinaan tayo ng loob. Lahat ba na nandito naghihina ka ng loob? Pinaghihinaan ba ka ng loob? Hello? The power is in the crucified life. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nandoon ang ating buhay, ay nakapako ang ating buhay sa krus kasama ng Panginoon. Of course, ito po, abang nakapako tayo sa krus, okay, ipinamumuhay at nais natin ipahayag at marating ito, nandito po, listen, yung mga sinful desires ninyo, yung mga kasalanan, mga pagnasa natin, yan po ay ipapahayag, ipipresenta nila ang kanilang mga sarili. Yan po ang kanilang trabaho Okay? Hayaan po ninyo mga sinful desire natin ito ay sumigaw na napakalakas hanggang gusto nila. Okay? Gaya po ng isang bata na kinuha mong isang laruan na nakakasakit sa kanya. Yan po mangyayari, sigaw yan Ganyan din ang kasalanan na kanyang ipipresenta ang kanyang sarili. Hayaan po sumigaw na sumigaw. Pero ito po ang aking payo. Look to the one who dwells within you. Tingnan niyo lamang itoon ang inyong mga mata doon sa nananahan sa inyong spirito. Sino po yun? Ang ating Amang Diyos, ang ating Panginoon, at ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong spirito. Look to the one who dwells within you. It will strengthen you to bear these crosses. Siya po magpapalakas sa inyo para pasanin natin ang mga krus na yan. And soon,
pag ito'y tayo nagpapatuloy sa tulong ng Panginoon at kalakasan, hindi mo magtatagal, you will see your own resurrection. Amen? Siyempre kapag tayo ay namatay, nilibing, ibabangon tayo. Amen? Kung tayo nagpapatuloy. Kaya marami sa atin, pinapatay natin ang ating sariling muling pagkabuhay. Ito nga kinapapansin, ayun na magpatuloy. Pahintulutan yung Panginoon na mamuhay kayo sa crucified life na ito. Amen? Habang po tayo binibigyan tayo ng Diyos na kakayahan na mabilis yakapin yung panloob na kamatayan natin. Kasi po, dito tayo namamatay sa loob, hindi ba? Yung ating pag-ibig sa sanglibutan, yung ating mga sariling pagnasa, yung mga cellphone natin. Habang binibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na mabilis na yakapin. Yakapin na po ninyo. Okay? Huwag lang po ganun. Yakapin na ninyo yung mga panloob na kamatayan na ito. Okay? Sa kabila po ng oposisyon po ng ating lumang likas natin. Okay? Kung paano po kabilis niyakap po ninyo, ganoon din po kabilis na tayo ibabangon na muli ng Panginoon mula sa mga patay na nasa atin. Amen? So let me warn you, pagkatapos po tayong ibinangon ng Panginoon, tumanggap ng buhay, more loss, more death awaits you. Okay? Marami po naghihintay na kamatayan sa atin. Ang pakawala po ng lahat ng mga bagay ng ating makamundong buhay dito, ito po ang masasabi, they are deep and long. Okay? Malalalim po yan. At matagal, gayon pa man, the complete death of self does not happen instantly. It is not finished until everything of the old nature is consumed. Okay? Ito po ay hindi magaganap hanggang ang lahat ng mga lumang likas natin ay natutupok. So, ang aking pong payo, die, so that we may live. Die to live. Siya po sinasabi, mamatay ka para mabuhay ka. Lose yourself. Lose yourself. Pabayaan mo, iwala mo yung sarili, so that you will find yourself again. Pag nawala mo yung sarili, makikita mo yung sarili kasama ng Panginoon. In doing this, you will begin to experience new life in you. Amen? Now, the death of self is not accomplished quickly, gaya ng aking nasabi. For time, ang mangyayari, it is living death. Okay, hindi po kagad namamatay ang ating sariling mga kamatayan nito. Subalit, sa pansamantalang panahon gaya ang nangyayari ngayon, ayan po natin na tayo ay nabubuhay at tayo ay namamatay. Okay? May buhay, may kamatayan na nasa atin. Buhay tayo sa laman, pero patay tayo sa ilang bahagi. Spiritual life is represented po in Ezekiel vision of the dry bones. Yung pong ating spiritual buhay, katulad po ng nabasa na natin sa book of Ezekiel, yung pong binigay ng Diyos na siya ay dinala ang propetang ito sa lambak ng mga tuyong mga buto. Ganito po ang ating buhay. Okay? Sinabi ng Panginoon Diyos kay propeta na magwika siya sa mga buto. So ano pong ginawa ng propeta? Itong kanyang ginawa, nung pong nagsalita siya sa mga buto, ano pong nangyari? Ang mga buto ay nagkadutong-duktong. Pagkatapos po ang mga butong ito, nung magkadutong-duktong, nagkaroon po ng muscles. Pagkatapos lumitaw laman. Pagkatapos kahuli-hulihan, the Spirit of the Lord brought them to life. Binuhay po, tumayo ang mga butong ito na tuyo. So as you begin to grow toward God, these things are overcome. Ganito rin po sa atin, habang tayo nagpapasimula tungo sa Diyos, patungo sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay dapat natin pagtagumpayan. Mula sa tuyo hanggang magkaroon tayo ng buhay mula sa Diyos. Amen? Nagpasimula sa tuyo at ang aking dalangin, huwag kayong manatiling tuyo. Dinuktong tayo ng Panginoon. Hayaan niyo siya magkaroon ng laman, muscles. Sa inyong pagtakbo, magkaroon ng muscles. Pagkatapos magkaroon ng laman, pagkatapos po mismo ng spirito ng buhay. Okay? Tayo po ay bubuhayin.
tungo sa Kanya. Subat maraming mga bagay na dapat pagtagumpayan. Hallelujah. Amen? It is a good thing to allow your self-nature to be crucified. Isa pong magandang bagay na pahintulutan po ninyo, yung lumang likas natin, ito po yung mapako. For as you do so, God can take its place and become everything to you. Kapag aayaan po natin mapako po ang ating self-nature, kaya ito po yung nangyari, ang Panginoon ay makukuha niya yung kanyang dapat Kanya na lugar na sa ating puso. At siya ay magiging lahat-lahat para sa atin. So, lose self and gain Him. Amen? Lose self. Lose self and gain Him. Ayan po mawala ang inyong mga sarili para matamo natin siya. Take away the finite and gain the infinite. Tama ba yun? Okay? Take away, alisin po natin yung may angganan at ang kinin natin para po ating matamo yung walang hangganan. This is a great blessings. Amen? Nandiyan ba kayo? Now, all the graces that are produced in the Christian grow out of the death of self. Ito po aking namalayan. Lahat po ng mga biyaya na nakikita natin sa isang Kristiyano, nagagamit siya ng Panginoon, ang kanyang mga asal, mga ugali, ay nagiging katulad ng Panginoon. Lahat ng ito ay nalilika sa isang Kristiyano at lumalago, bunga lamang, okay, bunga lamang ng kanyang kamatayan sa kanyang sarili. Kaya ang mga bagay na ito, hindi gano'n nakikita yung mga biyaya ng Diyos sa atin dahil ang ating mga asal o ang ating sariling mga kalooban na hindi pa lubos na mamatay. Pero ito pong aking payo, bear patiently the trials and sufferings which retard this overflowing life. Okay? Magbata po tayo ng buong tiyaga sa lahat po ng mga pagsubok at sa lahat ng mga pagtitis na para bagang umahad lang sa ating pag-unlad at pag-umapaw ng buhay ng Panginoon sa atin. Magtiis po kayo, para bagang mga bagay na yan ay umahad lang, yung mga pagsubok, yung mga pagtitiis. When you suffer with much confusion and uncertainty, ito po nakakasaklaw para sa akin, the suffering is even harder to bear. Kapag po tayo ay nagtitiis, gaya ng maraming mga tao sa sanglibutan, nagtitiis sila na maraming mga kalituan sa pag-iisip, hindi mo alam ang dahilan bakit ka dumadaan ng ganito para sa akin ang ganitong pagtitiis ay lalong magiging mabigat na hindi mo mapasan-pasan ang mga bagay nito. Kaya marami kumukuha ka lang buhay sapagkat they don't know the purposes. So, kailangan po natin ng unlimited patience. Walang hanggang katiyagan ang kailangan para pasanin natin. Listen, not only with yourself, walang hanggang katiyagan ang kailangan para pasanin natin, hindi lang yung sarili, but with others whose personalities and moods are not compatible with your own. Yan po ay madalas sa loob ng iglesia. Kailangan pasanin din natin yung mga personalidad at mga moods, okay? Kasi po tayo ay kanya-kanya mga mood natin eh. Minsan mood natin napakataas, minsan napakababa, minsan tumatawa tayo, okay? Very moody yan, sabi. Okay? Kailangan po kailangan natin ang walang hanggang katiyagan para po makaugma tayo. Lahat ng mga moods and personality na hindi naugma sa inyong sariling mga pagkatao din natin. Listen to this. Offenses will happen while we live in the flesh. Okay? Offenses. Darating po na masasaktan ng loob natin, ang ating mga damdamin. Kaya kailangan pang walang hanggang katiyagan sapagkat tayo po ay nabubuhay pa dito sa laman. Are you there? Are you there? Kasi po, alam po niyo, kailangan talagang unlimited patience, lalo na hindi nakaagma sa iyong sariling mga pamantayan, yung mga moods and personality ng iba, okay? Nasasaktan ninyo yung mga damdamin, sapat nandito tayo sa laman. Bear these offenses in silence. Bear these offenses in silence. Pasanin po natin ang mga
pananakit ng damdamin ng iba o na yung mga sarili mismo sa buong katahimikan. At magpasakop tayo, okay? Magpasakop tayo sa kanila to the Spirit of grace. Magpasakop tayo sa Espiritu ng biyaya ng Panginoon because you are human. You are still affected by your environments. As you seek to honor the true cross, habang pong hinahanap natin na parangalan ng tunay na mga krus ng ating buhay, meaning the affliction that God allows for us, yung pong mga pagsubok na pinahintulot ng Panginoon, remember that all, okay, lahat ng mga hindi sumasang-ayon na mga sitwasyon na dumarating sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay, ay bahagi lamang ng tunay na pagtanggap natin sa krus. Inyo po nadinig yun? Kung nais po natin parangalan yung mga bagay na pinahintulot ng Panginoon sa atin, yung tunay na mga krus, tandaan po natin, lahat ng mga bagay, lahat ng mga sitwasyon na hindi tayo po sumasang-ayon, na dumarating sa araw-araw ng ating mga buhay, yun ay bahagi sa ating pagtanggap, tunay na pagtanggap sa krus ng Panginoon. Do not insult the work of the cross in your life. Do not insult the work of the cross in your life. Huwag po natin insultuin ang paggawa ng krus sa ating mga buhay. Paano po mamaraan? By complaining about your problems. Pagreklamo sa inyong mga problema. Welcome, trials! Tanggapin po ninyo, welcome po ninyo mga pagsubok. Ito po'y masakit, ito'y dinadaanan ko. Andiyan po kayo? Why? For they teach you what you are. For they teach you what you are and lead you to renounce yourself. And yourself is of all possession the most dangerous. Hindi po nadinig yun? Welcome po natin ang lahat ng mga pagsubok sapagkat tinuturuan po tayo, okay, para makita natin kung sino talaga tayo. At dadalhin tayo na itakwil natin ang ating mga sariling kalooban. Takwil natin ang ating mga sariling kalooban sapagkat yung mga sariling kalooban natin sa lahat ng mga pag-aari natin, yan po ang pinakamapanganib. Amen? I say that more out of politeness than how I really feel, okay? Let me tell you this. I am convinced now, ito po nakita ko na, that encountering persecution, na ating pong na-encounter mga pag-uusig, ito po ay sari-sari ng dinaanan ng iglesia ito. The loss of wealth and fame, ang pakawala po ng ilang mga kayamanan natin, okay, maging ano man ito, at mga katanyagan, are the best instruments to unite us with Jesus Christ. Ito po ang aking masasabing pinaka-mabuting instrumento ng Panginoon para tayo ay Kanyang makikasal sa Kanya. Everything po, lahat, including things that appear evil, are great blessings when they unite us to the one who is our all in all. Amen? Lahat po, kahit na yung mga lumilitaw na masama, yan po yung mga dakilang pagpapala kung ang mga ito ay dadalhin tayo na tayo makipag-isa doon sa ating Panginoon na Siya ang lahat sa atin. Lahat na nakaunawin magsabi ng Amen. Lahat na nakaunawin magsabi ng Amen. Okay. Para bagang ang nangyayari sa atin ngayon, para bagang inyong napapansin na para bang sa inyong spirito na buhay ay walang nangyayari. Okay? Pastor, bakit ako tuyo? Okay. Bakit wala yung dati ko na nararanasan? Para bang walang nangyayari? Sa inyo, baka ito inyong pananaw. But it is apparent to others, tignan po ninyo, suba't maliwanag sa iba, kung kayo po ay nagpapatuloy ng ganitong buhay, meron pong umaagos sa loob-looban natin na nakatago na hindi nakikita ng marami. Kung kayo nagpapatuloy na daanan, magpasakop, okay, pasanin ninyo mga krus, magpasakop sa bilangguan ng Panginoon. Ang nangyayari, merong bukal na umaagos na natatago na hindi nakikita ng marami. Pero sa iyo, para bang walang nangyayari. Kaya dahil sinabi po ni Haring David,
ang buhay ng tao ay katulad lamang ng damo na nakikita natin lumalaki at madali namang nalalanta. Ang kanya po tinutukoy dito ang ating natural na buhay na ito. This natural life. Ngayon nakikita mo parang damo, napakasigla, pero maya-maya, lantana. But it also applies to our self-nature. Ito rin po ay aplikable sa ating lumang likas natin, yung mga pansariling likas natin. Ang self po ito, yung pong sariling tayo, ay malakas yan kapag umaga, hindi ba? Ng ating spiritual na buhay, meaning nung po tayo nagpapasimula, yung self ay napakalakas. Subalit po, habang ang init ng araw ay tumataas na, ang mga damong yan ay ano po nalalanta. Ito po ang Diyos ng katuwiran, ito po ay tumatay at sumisikat sa atin, umiinit, at ang mangyayari po yung lumang buhay natin din ay lumalanta din, at ito po ay namamatay. Amen? Paintulutan lang natin ang init ng araw na katawiran ng Diyos ay suminag sa atin. The righteous are like trees planted by the river, whose leaves are always green. Yun po sana nais kung daling kayo sa malalim na bukal ng maagos sa atin. Na ang mga punong kahoy ng mga matutuwid ay laging berde, nakatawa. Sa kabila ng maraming problema, alam po ninyo, masakit yun. So, but we can do it by the grace of God. This is because, bakit po? Laging berde, okay? Ang kanilang mga bulaklak o ang kanilang mga dahon. It is because the roots are well watered, okay? Ang ugat ng punong kahoy nito ay nasa tabi po ng ilog, malalim, umaagos, tumatanggap ang maugat ng tubig. Meaning, God never stops working in you. Amen? God never stops. Hindi po tumitigil ang Panginoon na kumikilos at nagtatrabaho sa inyo. Hallelujah. Okay? Now, listen to this. Kailangan po sa bagay nito, we have to abandon ourselves. Ipaubaya natin ang ating sarili sa Panginoon. Listen to this. The activity of the self-nature is the greatest obstacle to your spiritual progress. Yung pong gawain, yung aktibidad ng ating pong lumang likas, yan po ang pinakadakilang hadlang sa inyo pong pagsulong sa inyong spiritual na buhay. Tinanong po ang mga bata ng devotion namin, ano ba yung mga yung pong mga activity ng yung sarili, sabi ko. Yung self-nature niyo, ano ba yung mga gawain na malaking hadlang sa pagsulong niyo sa Panginoon? Sa inyo po kaya, ano po yung malaking aktibidad natin, yung gawain natin na nagiging hadlang ng sarili mo? Yung pagmuni-muni mo na lagi sa iyong sarili, hindi ba? Yun po yung malaking hadlang yan sa pagsulong mo Ngayon pa lamang nagmumuni-muni na kayo. Ano kayang gagawin nyo mamaya? Hindi ba? Iniisip mo na yung gagawin mo mamaya. Yun po yung hadlang. Hindi ka makakasulong, hindi mo nadidinig ang salita ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Yan po yung aktibidad dito muna sa isip. Diyan po kasi nagpapasalim mula ang lahat Ano kayang gawang ko? Ito kaya sakin ko? Nambili ko kaya? Ng transmission? Okay. O kaya mamaya lulutuin ko? O kaya sa meeting kaya? Ano kaya? Sarili mo na naman. So, nandiyan ba kayo? Marami mga gawain po ng lumang likas natin ito. Okay, yung sarili likas natin, malaking mga balakid po sa ating pagsulong. So, kung ganito po ang nangyayari, refuse to allow anything to strengthen this old life. Okay? Kaya ang gawin po natin, kung nangyayari, tanggihan po ninyo. Ano po mga bagay na pinalalakas yung lumang likas ninyo, yung lumang buhay natin. Nandiyan po kayo. Kahit tumataba po kayo katulad namin. Okay? Walang po yung sa loob natin. Okay? Dapat tanggihan natin yon. So, listen. Kaya mangyayari po tanggihan natin, yung magpapalakas sa lumang pagkatao natin. So, listen. Ito po mangyayari. Tanggihan natin. So, ang gawin po natin, watch out for applause. Okay? Do not congratulate yourself when you have done well. Mag-ingat po kayo sa mga palakpak ng mga tao.
Kalago mo, sister. Kalago mo, brother. Kapogi mo. Huwag po ninyong batiin ang inyong mga sarili kapag nakagawa kayo na mabuti. Congratulations, self. Bida kang ngeni. Ale? Bida kang ngeni. Keep from thinking about any good that you have done. Huwag po niyong isipin yung mga bagay at patuloy na iisip yung mga mabuti mga bagay na nagawa. Bakit po? So that pride does not grow and nourish an attitude of self-satisfaction. Okay? Para po yung po kapalaluan, hindi po lumalaki yan. Hindi po lumalakas yan. Nakakaroon tayo ng lumalakas yung attitude natin. Nakakaroon tayo ng mga sariling kasiyahan lamang sa mga bagay na ito. Self-satisfaction natin Okay? Lahat mo nakaunawa magsabi ng amen. Kung ganito po, anong dapat natin gawin? Retire to your spirit as much as possible. Okay? Mamahinga ka sa espiritu kung nasa ng Diyos. Kapag may pumuri sa iyo, okay, ibalik mo ang Diyos ang kapurihan at mamahinga ka kung nasa ng Panginoon. Lagi ka nakasandal sa Kanya. As much as possible. At ito po yung mangyayari, hindi po sa ating sariling pagpupunyagi o pagpipilit, but by giving up your effort and letting go of everything that worries you. So kailangan po hindi nangyayari ito sa ating sa sariling pagpapagal. Kailangan po you have to give up yung pong sariling pagpupunyagi natin at bitawan natin ang lahat ng mga nagpapakabalisa sa atin. Nagiging dahilan na nakakaroon tayo ng kabalisan. Bitawan po natin ang mga bagay na ganyan. We know that God is in control in everything. Amen? Ang dapat natin gawin, be quiet. Be quiet! Pastor, kanina sumigaw, ngayon quiet naman. Dito sa puso, okay? So that you may settle down deep within. Just as you leave water to settle down when it has been stirred up. Okay, yan po nais ng Panginoon, tumihimik ka. Kung paano po ang isang tubig na ginilaw makakaroon po ng ripples yan, ganun din po, bitawan mo para tumahimik. Amen? As you discover your faults and sin, okay, habang pinapakita, masusumpungan mo ang iyong mga mali at mga kasalanan, make no effort in your own strength to overcome them. Okay? Huwag po kayong magpunyagi. Magpumilit na pagtagumpayan sa inyong sariling lakas na pagtagumpayan lahat ng kasalanan at mga mali natin. Sinasaya lang po natin ang ating mga oras, kundi ito po ang dapat natin gawin. Rather, abandon yourself immediately to God. Sa oras nakita ng Panginoon, nasumpungan yung mga sarili. Huwag po kayong magpumilit sa inyong sariling lakas na baguhin ang sitwasyon, baguhin at pagtagumpayan ang mga bagay na ito. No! Kagad nakita niyo sarili, tumakbo kayo sa Diyos, ipaubaya ninyo ang inyong sarili. Pagkatapos po, iyo po, ang Diyos, ibubukas niya ang kanyang buhay sa inyo at ibubuhos niya. Ipaubaya po ninyo ang inyong sarili kagad sa Diyos. Ipaubaya po ninyo. Panginoon, ikaw na pong bahala. Ito ang aking sarili. Pinagkakatiwala ko. Wala ko sariling lakas dito. Only He is able to destroy in you all that displeases Him. Siya lamang may kakayahan na wasakin ang lahat ng mga bagay na hindi pinagbibigay ng kaluguran sa Kanya. And I am so absolutely positive, okay, that you in your own strength cannot correct the smallest fault you may have. Your only hope is abandonment to God. Yun lang ang tanging pag-asa natin. Ipaubaya natin ang ating mga sarili sa Diyos. Remain still in His hands. Manatili po tayong tahimik sa Kanya kamay. Lalo na kapag nakita natin kung paano tayo kalalim kasama, okay? Kapag ito nakita natin na kung paano tayo kalalim at tunay na kasama ang ating mga buhay, alam po ninyo, kapag ito nakita natin lahat ng ating lakas na loob na baguhin ang ating mga sarili, ay tatakbo po sa takot yung lakas na loob natin. Kaya alam po ninyo, hindi pinapakita ng Panginoon yung tunay na sarili natin kaagad at biglaan, sapagkat ang mangyayari po, God hides you completely, okay, your fallen condition from you. Ito tinatago ng Panginoon sa inyo, hindi napakita sapagkat
Ang kanyang ginagawa, He only reveals your sins to you as He is ready to deal with them. Ipinapakita lamang ng Panginoon yung makasalanan na yan nahanda niyang pakitunguhan. Kundi kung ipapakita niya lahat at tunay kalagayan natin, tatakbo po tayo at magpaghihinaan tayo ng loob. Amen? Yun lang kailangan at kailangan pakitunguhan ng Panginoon. Yan po ang kanyang ipapahayag sa atin. Amen? So rest assured that God loves you habang po tayo dumadaan ng proseso nito. Iyakin po ninyo na tayo niibig, minamahal ng Panginoon. He will take care of you. Have faith in His great love and mercy. You will see more as He unfolds it before you. Take courage in Him and all will be well. Amen? Palakasin yung loob nyo sa Kanya sapagkat ang lahat ay magiging mabuti sa Kanyang kamay. Amen? Amen? Palakpakan po natin Panginoon. So, ang ito po ang bilin, silently drink the bitter cup. Okay? Silently drink the bitter cup. You decrease and He increases within you each moment. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos, sa inyo pong ginagawa at sa inyong mga salita. Ito po'y nagpapalakas sa aming mga espiritu. Araw ng muling pagkabuhay. Ito linggo, Panginoon. Ang Kristiyanismo at mga iba't mga gawain ginagawa ang lahat para ito ay matanim sa mga puso ng mga anak. Nagpapalabas, may drama, may sunrise service. Nakaraniwang ginagawa sa araw at sa mga panahon na gaya nito. Panginoon, tulungan mo kami na itinuturo mo ang katotohanan ito. Hindi lang sa panahon ng Semana Santa o araw na o linggo na muling pagkabuhay namin naalala mga bagay nito. Kundi, O Diyos, ang mga bagay nito, ang kamatayan at muling pagkabuhay mo, ay naaalala namin at nahugit, Panginoon, sa aming mga puso at aming makaisipan. Na ito dapat mangyari sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat araw, at sa bawat linggo, sa bawat buwan, at sa bawat taon. Ginagawa mo ito sa aming mga buhay. Pinahihintulutan ka namin. Merong namamatay at merong nabubuhay. Namamatay ang aming pag-ibig sa sanglibutan. Subalit, Panginoon, ibinabangon mo naman na kami nais mong maging bahagi na iyong pamilya. Namamatay kami, Panginoon, sa aming pag-ibig, Panginoon, sa kasalanan, sa pita nito, sa simpulo nito, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming sariling kalakasan, we cannot do it, Lord. And Lord, after we have been buried, after we have died, Lord, Panginoon, ibabangon mo kami into freedom, into life. And then we become a life-giving spirit, Lord. We, O God, you have made us one. And Lord, we give and overflow your life in our lives. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, mamatay sa pangatlong kamatayan na ito. Death to self. Mamatay sa aming mga sariling kalooban. Self-centeredness. Pag-ibig sa aming sarili. It is a part of us, Lord. This is who we are. Help us, Lord, to die to our individuality, O God, sa aming pagiging makasarili namin. Ang aming mga karapatan na gawin ang aming nais. Gawin ang gusto namin sa patid ang aming mga karapatan. Subalit, Panginoon, kahit ang aming karapatan na ito na maging gusto namin sa aming sariling pananaw, Panginoon, ito po yung aming pinasasakop sa iyo.
Ito namin sinusuko, Panginoon. Nais namin makipag-isa sa iyo. Nais namin, Panginoon, na ang aming identity will be enhanced, Lord, in Christ. Kaya tulungan mo ang bautisan ngayong umaga. Pasangin, Panginoon, ang aming mga krus. Magpasako, Panginoon, sa bilangguan kung saan kami inilagay. Para, Panginoon, sa takdang oras, Panginoon, sa takdang panahon, namamahinga kami doon sa kalooban ng iyong Espiritu, sa kalooban ng iyong puso. Ang kapahingahan lamang, kagalakan at pag-ibig ay masusumpungan lamang in the bosom of the Father. Kaya, O Diyos, nandito po kami sa iyong harapan. Marami kami mga kakulangan at mga kapalpakan at mga kahinahan. Gayong paman, O Diyos, tanging mga pagtatagumpayin namin mga ito by total abandonment of ourselves to you. Tulungan mo kami ngayong umaga, Panginoon, ipaubaya, pagkatiwala ng aming mga sarili sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya, sa iyo mismo. Kaya, Panginoon, nandito po kami. Sabihin niyo sa inyong puso na ipinauubaya ninyo ang inyong sarili, makainan, ang sariling likas natin sa Kanya at sa Kanya kamay. Tanging siya lamang ang pwedeng sumira at magwasak lahat ng mga bagay na hindi nagbibigay kasiyahan na nasa atin. Siya lamang. Lord God, we commit, Lord, we abandon our self-nature to you in the name of Jesus. Help us, Lord, to bear silently, Lord, our suffering in the name of Jesus. Let's all rise up and worship Him. Rise up and worship Him. Receive by faith the strength and the power of God. Hallelujah. Worship Him. We thank you, Jesus. We love you, our God. Jesus. We love you, we love you, we love you, Lord, above anything else in this world. Hallelujah. Jesus. Worship Him. Worship Him. Kayo na naglulubaybay, God will renew your strength. Muli kang palalakasin ng Panginoon. Receive this in feeling right now.